Hello guys, hello Capricorn, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate from November 1 hanggang 15, 2024 para sa lahat ng Capricorn. Okay, so tingnan natin guys kung ano ang message na gustong ipahiwatig sa inyo Capricorn. So, first card mo is number 21. 2 plus 1 is 3. Strategy. Nakikita ko sa'yo dito, Capricorn, na sa first 2 weeks ng November, may kailangan kang i-strategize or siguro marami kang kailangan na ilista, isulat, ilagin. Pwedeng may logbook ka. Or siguro nakikita ko sa'yo dito na magsisimula ka siguro ng manifestation, New Year's resolution, parang ganun. And strategization, so yung sabihin, may mga plano ka. So, yung mga plano mo, isusulat mo muna siya. Like yung mga expenses, mga utang, or kung ano pa man, or mga darating na financial, parang ganun. So, ang message din sa iyo ng angel sa first 2 weeks na to is huwag kang titigil. So, kung ano man itong strategization mo or ano man yung ginagawa mo sa ngayon, sinasabi ng bara sa'yo na huwag kang titigil. Okay? So, in general tayo, so tingnan natin. Healing. So, this first 2 weeks of November then, may possible na healing sa lahat ng areas sa buhay mo. So, kung ano man ang kailangan ng healing, emotional, financial, spiritual, psychological, or kung ano man na kailangan ng kagalingan, balanse, security, or anything na kailangan gumaling sa'yo, kailangan ng renewal, yung parang ibalik sa'yo yung kung ano yung dating ikaw, or bumalik yung dating ikaw. So, nakikita ko siya dito na eto yung possible na blessings na darating sa'yo. So, may mga relationship na pwedeng mag-heal sa mga misunderstanding, mga pag-aaway, or doon sa mga hindi masyadong maganda yung kanilang financial or emotional na buhay for the last few months or weeks. Yung may mga issue sa kanilang boss, sa kanilang kapatid, sa kanilang kapamilya, friends, or kung kanino man, maraming ibabalik sa iyo ang universe na posibleng magbibigay sa iyo ng parang sobrang confidence. Sorry. Magdadala din sa iyo ng sobrang magiging sobrang grateful ka. Kasi 'di ba, yung healing na to, especially kung emotional or physical healing, matagal mo siyang pinag-pray. Matagal mo siyang minamanifest. Parang ganun. Okay. Capricorn, victory and success, 6 of Wands, and then 6 of Pentacles. So, kung makikita mo dito, sa usaping pera, sa usaping trabaho, sa usaping negosyo, or tangible things, material things, balanse yung first 2 weeks na to ng November. So, ibig sabihin, at ang 6 of Wands is pwedeng may mga salary increase, recognition, rewards, awards, bonus, incentives, or pwedeng mga payouts na darating. And 6 of Pentacles is pwedeng may darating, may papasok na financial gain. Mayroon din na kailangan kang gastusan or gastusin, parang ganun. So, nakikita natin dito na kailangan ng give and take energy dito. So, ibig sabihin yan, kailangan yung maging tawag dito, maging matalino. Kasi, minsan sa sobrang blessings na natatanggap natin, minsan di ba pag marami tayong blessings, hindi natin masyadong nababantayan
na ma-monitor yung mga financial or yung mga expenses natin, nagiging pabaya tayo. So, dito sinasabi na kailangan mong maging matalino. Kasi nandito yung 7 of Swords, pwedeng air signs Gemini na pwedeng pumasok sa buhay mo, ay take advantage yung victory and success mo, or pwedeng kung ano man tong salapi na to. So, nakikita ko sir dito, may pera ka man or wala, mag-iingat ka sa mga taong pwedeng manghiram sa'yo ng pera, or yung mga taong pwedeng gustong samantalahin yung pagiging mabuti mong tao. Okay? Okay, next card natin is yung 3 of Cups and 7 of Pentacles. So, ayun. So, nakikita natin na may mga iba sa inyo na may hinihintay kayong payouts, or pwedeng yun, bonus, or 13-month pay, or kung ano man siya na hinihintay nyo. So, sinasabi dyan sa inyo ng barahan na on the way na, diba? So, on the way na, may posibleng party, celebration na magaganap, or pwedeng ikaw ay imbitado sa isang celebration, or pwedeng may company's party, yung mga Christmas party, advanced Christmas party, or ganito ganyan. Okay, Magician and King of Swords. So, nakikita ko sir dito na nakafocus ka sa manifestation mo. So, ibig sabihin, first 2 weeks ng November ay focus ka sa kung ano yung gusto mong mangyari for the month of November, December, and onwards 2025. So, kung makikita mo sa barahan mo, yung 2025 para sa'yo is recovery. Diba? So, recovery na kung anong wala sa'yo, kung anong kinuha sa'yo, kung anong in-scam sa'yo, or kung ano yung hindi mo nakuha sa 2024, ay posibleng makaka-recover ka. Okay, 10 of Swords. So, yung 10 of Swords na to ay maganda kasi sinasabi sa'yo na yung mga magkakarelasyon na siguro maraming pinagdadaanan na problema, pain, heartaches, or alam mo yung medyo nawawala na yung spark sa magkarelasyon, ay posibleng balik ulit. So, yun yung isa sa pwedeng renewal or marireclaim mo yung power mo is yung maibabalik mo yung tiwala sa'yo ng karelasyon mo, or pwedeng maibabalik mo yung tiwala mo sa kanya, or pagmamahal niya, or pagmamahal mo. So, nakikita natin dito yung reconciliation, forgiveness. Kita natin yung new beginnings sa usaping relationship. Lalo sa trabaho, pwedeng may babalik sa dati nilang company, sa dati nilang pinitrabahuhan. Maraming tao yung pwedeng babalik sa buhay mo. Okay? So, yan guys ang nakikita natin sa ngayon. And sa ilalim mo dito is Queen of Wands. Nakikita ko sir dito na sobra kang excited. So, may nararamdaman tayo dito ng excitement, lalo na dito sa mga celebration, mga party, dito din sa victory and success, dun sa mga promotion, sa salary increase, incentives, 13-month pay, or bonuses. Nakikita ko sa'yo dito na sobra-sobra kang excited. Okay? Thank you guys. Bye!